Pag maliligtas ka, magiging para kang anghel. Parang spirit being, pwede ka pumunta doon sa mga galaxies, maglakbay ka kung saan-saan mong gusto, pwede yon. Nakahanda yun para sa mga lingkod ng Diyos eh. Pagka naiba na itong katawan mo, para ka ng anghel, wala nang limitasyon. Tayo, kaya lang hindi makabilis ng takbo, may matter tayo eh. Na meron tayong bahaging materya sa ating katawan. Pero pag naging purely spirit yan, ang espiritu hindi limitado ng space and time eh. Hindi tumatanda ang espiritu. Kung ang isang tao nahatulan na siya ay ligtas, ano po ang magiging buhay niya sa piling ng Diyos? Ganito rin po ba? Nagkakaroon ng mga gawain? Kakaan din po ba siya? Magugutom din po ba siya? Iinom? Ano po ang magiging buhay niya sa piling ng Diyos? Ang unang sagot ko ron, yung kung kakain ba, iinom pa, basahin natin yung Apokalipsis. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos, at na maglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Ayun, sabi, sa primary information na sinasabi sa Apokalipsis, yung buhay doon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, wala na kasing tiyan doon eh. Dito, kailangan natin ng tiyan to sustain life, ano? Pero doon, ang magsusustain ng life, yung power ng Diyos, na hindi na kailangan kang kumain para mabuhay ka. Kaya doon, wala ng tiyan eh. Aalisin yun eh. Basahin natin, ha? Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Ngayon, yung aalisin na ng Diyos yun eh. Ano? Kasi doon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, wala nang sakit, wala nang panambasa. At papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, dinagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ayun, babaguhin niya na eh. Wala nang panambitan, wala nang hirap, wala nang luha, wala na. Pero, para sabihin ko sa iyo kapatid, hindi ko kayang ilarawan sa iyo kung anong klaseng buhay yung andon. Meron lang tayong kaunting kaalaman na hindi ka na magugutom, hindi ka na hindi ka na tatamaan ng init, hindi ka na papawisan, Pero sa buo kabuuan niya, hindi ko pwede ipaliwanag. Hindi ko alam. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo. Tatapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni hindi narinig ng tenga, o ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na hinihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Yun. Merong mga nakahandaan Diyos doon na sorpresa. Ang sabi, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok kailanman sa puso ng tao. Things that are unimaginable by human beings. Kaya yun ay isang kaligayahang hindi mo kayang ipaliwanag. Ano? Kasi walang nakakaalam na tao, hindi kayang maisip ng tao, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ang mga bagay na ito, ang wika, ang inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Kaya yun hindi ko kayang i-define na buong buo yun eh. Pero ito, masasabi ko sa'yo, pag maliligtas ka, magiging para kang anghel. Parang spirit being, pwede ka pumunta doon sa mga galaxies, maglakbay ka kung saan-saan mong gusto, pwede yon. Nakahanda yun para sa mga lingkod ng Diyos eh. Isipin mo, bakit gumawa ang Diyos ng mga lalaking planeta, mga galaxies, mga bituin, lalayo, Para kanino? Wala namang naninirahan doon ngayon. Nakahanda yan para sa mga magiging dapat sa Diyos. Siguro isang araw, matutupad yung kantang, Fly me to the moon and let me play among the stars.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Pwede siguro mangyari yun dahil, Lucas. Sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa. Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos. Sa libalibasi mga anak ng pagkabuhay na maguli. Wala ka ng kamatayan, para ka ng anghel. Ang anghel hindi pwedeng malimitahan ng space at saka ng matter, no? Pagka naiba na itong katawan mo, para ka ng anghel, wala nang limitasyon. Tayo, kaya lang hindi makabilis ng takbo, may matter tayo na meron tayong bahaging materya sa ating katawan. Pero pag naging purely spirit yan, ang espiritu hindi limitado ng space and time Hindi tumatanda ang espiritu. Hindi nagdi-disintegrate, hindi nag-undergo ng process of oxidation na kagaya na nangyayari sa material nating katawan. Kaya pagka nagtagumpay ka at naging dapat ka sa Diyos, you can just imagine kung ano magiging kalagayan mo. Para kang na nakawala sa koral siguro, no? Siguro unang-una kong pupuntahan yung mga galaksing napapagbabasa ko sa Kung dadatnang ko pa sila. Baka kaya kasamang tunawin ng Diyos yun no? Kasi sabi sa Biblia, gusto ko rin ipaalam sa'yo yung 2 Korinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tamo, 2 bagay Yung hindi nakikita, walang hanggan. Yung nakikita, may katapusan Kaya itong lahat ng nakikita mong ito, matatapos ito Papalitan ito ng Diyos pagdating ng araw. Sabi niya, 65 ni Isaias, 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Gagawa siya ng mga bagong langit at isang bagong lupa. Kaya hindi mo ma-imagine yon. Paano po yung nahatulan na hindi naligtas? Ano pong magiging buhay niya? Yung hindi magiging dapat sa Diyos, dadalhin ng Diyos yun dun sa 14:9 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang kailanman. Ayun, parusa naman ang pupuntahan. Halimbawa po naligtas ako at naligtas kayo. Makikilala ko po ba kayo? Pagka dumating yung pagkabuhay na maguli ng mga patay, O kaya kung hindi man tayo mamatay, halimbawa dumating na si Kristo bukas, hindi pwedeng hindi tayo magkakilala. Kumbaga, pares yung natin, yung images natin, ganito pa rin. Oo, bago tayo, kasi babaguhin Ganito kasi kapatid, para maintindihan mo? 15. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi lahat ng tao mamamatay may dadatnang buhay Hindi lahat matutulog. Yung terminong matutulog doon, yung kamatayan na ibig sabihin. Hindi lahat mamamatay o matutulog, pero lahat ay tayo babaguhin. Paano ang pagbabago? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng patapak, sa pagkakagkat, tutunog ang patapak at ang mga patay ay mga bubuhay na pag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Lahat ng mga tao babaguhin. Kaya
Pero bago ka baguhin, siyempre malalaman mo muna kung sino ka. At kung bakit ka nandun. That is God's justice eh. Halimbawa, natagpuan mo na lang sarili mo. Halimbawa, namatay ka, binuhay ka maguli ng Diyos. Ba't ako narito? Malalaan mo ngayon. Tapos makikita mo. Yung mga kasama mong naligtas, makikita mo. Tapos babaguhin. Papakita sa'yo yung panorama ng buhay eh. Pag binago na po, bali ano pong images ang mangyayari? Ano? Pag nabago na po. Pagka nabago ka na, aalisin na yung dati mong alaala. Sabi, hindi mo na maaalala yung una kasi pagka halimbawa, hindi maaalis yung una mong alaala. Halimbawa, misis mo, hindi naging dapat sa Diyos, nasa impyerno, nasa langit ka, lagi mo maalala yung misis mo, hindi ka rin maligaya sa langit dahil yung misis mo naglalalangoy doon sa impyerno eh. Kaya kailangan baguhin ang isip mo. Ganon ang sinasabi sa Biblia.